Hallelujah. Ang sabi ko kanina, ang 2025 ay hindi perfect year. Marami tayong naranasan. Lahat ng emosyon, naranasan natin. Naranasan natin ang masaktan. Naranasan natin ang lukohin ng kapwa. Naranasan natin na even tayo ay iwanan. Naranasan tayo na even tayo ay minsan lukohin. Naranasan natin ang umiyak, malungkot. Pero naranasan din natin ang tumawa, ang maging masaya. At higit sa lahat ng ating naranasan, ang nais ng Diyos sa oras na ito, kung babalikan natin ang lahat ng ating naranasan, magkaroon pa rin tayo ng isang puso na magpasalamat sa Diyos ng buong puso sa taong ito. Sapagkat sa ating mga naranasan, isang patunay na ikaw ay nakatayo, tayong lahat ay nakatayo sa lugar na ito. Nakataas ang ating mga kamay. Ito ay isang patunay na hindi ka pinabayaan ni Lord. Hindi ka niya iniwan. Sinustain ka ng Lord in all aspects ng iyong buhay. Physically, emotionally, mentally, spiritually, your personal life, your family, sa mga relationship mo, sa iyong mga kaibigan, sa employer, sa colleagues, sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Iningatan ka ng Diyos, nilayo ka sa mga aksidente, iniligtas ang iyong buhay. Pasalamatan mo rin ang Diyos sa lahat ng mga material na bagay na ipinagkaloob niya sa bawat araw ng ating pangangailangan. Tinuruan tayo na magpakumbaba. Tinuruan tayo na magmahal. At tinuruan tayo na magpatawad at magtiwalang lubos sa Diyos. Napakabuti mo, O Diyos. Ang salitang salamat ay kulang sa lahat ng ginawa mo sa taong ito. Without you, I am nothing. We are nothing. We can't do nothing without you, Lord. Salamat sa iyong biyaya sa bawat araw. Salamat sa kalakasan sa bawat araw ng taong ito. Salamat sa bagong sigla. Salamat sa pag-asa. Salamat sa bawat solusyon. At salamat sa lahat ng mga tao na hinipo mo at ginamit mo, Panginoon, sa buong taon. Come on, church, sa iyong kinatatayuan, pasalamatan mo ang mga tao na ginamit ng Diyos sa iyong buhay. Mga taong nanalangin sa iyo, mga taong naging courage sa iyo, mga taong nagpadama ng pagmamahal sa iyo, at mga tao, even mga tao na ginamit ng Diyos na ikaw ay masaktan, ginamit ng Diyos na ikaw ay nahirapan. Lahat ng yun ipagpasalamat mo sa Diyos sapagkat mayroong ipinaunawa ang Diyos sa atin sa panahon ng mga sufferings na yon. At napatunayan mo sa iyong buhay na in spite of sufferings, still, nagtiwala ka pa rin sa Diyos. In spite of sufferings, hindi ka pa rin sumuko. In spite sa mga problema, pinili mo pa rin magtiwala sa Diyos, manampalataya sa Diyos. That's
pribilehyo na ikaw ay aming mapasalamatan, Lord. Thank you so much with all our hearts. Come on, church. Bago natin awitan ng Lord, talk to God. Pasalamatan mo ang Diyos. Ibuhos mo ang iyong puso sa Diyos. Just empty your hearts. Lahat ng bigat ng iyong puso, iwanan mo na sa 2025. Patawarin mo ang mga tao na nakagawa ng pagkakamali sa iyo. At ipanalangin mo ang mga tao na nakasakit sa iyo sa oras na ito. Come on, church. I-let go mo na ang lahat ng mga bigat sa iyong puso. At kung gusto mong ilatag sa altar ng Lord for the last Sunday of the year, lahat ng bigat ng iyong puso, ihakbang mo lang yung paa sa unahan. It is a gesture na ang lahat ng naranasan mo sa 2025, iniiwanan, gusto mong iwan sa altar ng Lord. At sasalubungin mo ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Come on, church. Just you and God. Believe na sa pagpunta mo sa harapan, it is a gesture na inilalatag mo sa harapan ng Diyos. Ang lahat ng takot mo, lahat ng problema mo, sakit karamdaman, pangangailangan, kaayusan ng pamilya, o ano pa man, believe and God. Oh, come, Holy Spirit, fill this place. We need you, Holy Spirit. Come and fill us today. Intervene sa aming mga buhay. Heal every diseases. Enlighten every mind. Unload every heart. Lahat ng bigat sa bawat puso. At magkaroon kami ng forgiving hearts. Napatawarin ang lahat ng nagkamali sa amin. At sasalubungin namin ang taong 2026 ng may bagong pananaw. In the name of Jesus. Let us raise our hands at awitin natin ang awiting ito. Isang pasasalamat sa Diyos sa taong 2025.